Isang linggo, Divina. Bigyan mo ako ng 5 milyon o ipapadala ko sa iyo ang mga daliri ng kapatid mo isa-isa. Ang boses sa kabilang linya ay malamig. Walang emosyon. Parang isang makinang nagsasabi ng presyo ng isang dilata sa merkado. Nabitawan ni Divina ang hawak niyang baso. Hindi ito nabasag, gawa lang sa plastik. Ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na semento ay umalingaw-ngaw sa maliit nilang kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod, kahit pa nakatutok ang electric fan sa kanya. Pero, saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag at puno ng takot. Isang tawa ang narinig niya, maikli at nakakakilabot. Problema mo na yan, 1 linggo. Click. Nawala ang linya. Nakatitig lang si Divina sa hawak niyang cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng unknown number. Parang isang hatol na isinulat sa itim na tinta. 5 milyon. Sa loob ng 7 araw. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila unti-unting nawawala. Sinisip-sip ng isang itim na butas na biglang lumitaw sa gitna ng kanyang dibdib. Ang tingin niya ay napunta sa nakasaradong pinto ng kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang nanay, ang kanyang buhay. Dahan-dahan siyang naglakad palapit doon. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilong bakal. Pinihit niya ang seradura nang walang tunog at marahang pumasok. Ang amoy ng gamot at Vicks VapoRub ang sumalubong sa kanya. Sa maliit na kama sa gilid ng kwarto, nakahiga ang kanyang ina, si Aling Elia. Ang dating masayahin at malakas na babae ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang balat nito ay kulubot at naninilaw, ang paghinga ay mababaw at may kasamang mahinang tunog. Pinagmasdan ni Divina ang payapang mukha ng ina. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang guhit ng pag-aalala sa noo nito. 1 taon na mula nang atakihin ito sa puso. 1 taon na rin silang baon sa utang para lang sa mga gamot at pagpapaospital. At ngayon, may dagdag pa itong 5 milyon. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Napakalamig, napakaniwang. Nay! Bulong niya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa kamay ng natutulog na ina. Biglang gumalaw ang mga talukap nito. Divina, anak? Agad pinunasan ni Divina ang kanyang luha. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Nay, gising na po pala kayo. Oras na po para sa gamot ninyo. Sinubukan ni Aling Elia na bumangon. Ngunit inalalayan siya ni Divina. Kumusta si Marco? Tumawag na ba siya? Napalunok si Divina. Marco. Ang pangalan na yon ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi pa po, Nay. Sigurado po akong busy lang sa trabaho. Isa na namang kasinungalingan. Matapos niyang mapainom ng gamot ang ina at masigurong komportable na ito, lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Marco na nakaupo sa sahig sa sala. Nakasubsob ang muka sa kanyang mga tuhod. Nanginginig ang mga balikat nito. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam niyang narinig nito ang pag-uusap nila sa telepono. Marco, sabi niya, ang boses ay walang laman, walang galit, tanging pagod na lamang. Inangat ni Marco ang kanyang mukha. Pula ang mga mata nito at basang-basa ng luha. Ate, patawarin mo ako, ate. Hindi ko sinasadya. Lagi namang hindi mo sinasadya, putol ni Divina. Nagsimula sa maliit na pusta, naging sabong, hanggang sa napunta ka sa mga taong yon. 5 milyon, Marco. Saan natin kukunin ang 5 milyon? Hindi ko alam, ate. Natatakot ako. Gusto siyang sigawan ni Divina. Gusto niya itong sampalin, sakalin, itanong kung hindi ba nito naisip ang kanilang ina bago ito gumawa ng kalokohan. Pero anong magagawa noon? Wala.
Tumalikod na lamang siya. Wala nang magagawa yang iyak mo. Pumunta siya sa kusina at umupo. Tinitigan niya ang lumang kalendaryo na nakasabit sa pader. 7 araw. Para siyang isang presong binigyan ng taning. Nagring muli ang kanyang cellphone. Isang numero na pamilyar sa kanya. Ang agency. 2 linggo na siyang nag-a-apply para maging caregiver sa abroad. Kahit saan. Basta malaki ang sahod. Ito na ang huling barahan niya. Sinagot niya ito. Hello po? Good morning, Miss Divina. Sabi ng masiglang boses ng babae. May good news po ako sa inyo. May isang employer sa Dubai na interesado sa application ninyo. Isang private caregiver para sa isang wealthy Italian businessman. Naramdaman ni Divina ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Talaga po? Opo. At ang offer, napakaganda. Very generous compensation. Mas mataas pa sa inaasahan ninyo. Ang kailangan lang, makaalis kayo sa lalong madaling panahon. As in, bukas na bukas. Bukas? Agad-agad. Ano po bang kondisyon ng pasyente? Tanong niya. Medyo confidential ang detalye, ma'am. Malalaman nyo na lang daw pagdating doon. Ang mahalaga ay pumayag kayo. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Ano po, game kayo? Nag-alinlangan si Divina. Masyadong mabilis. Masyadong kulang sa detalye. May mali. Ramdam niya. Pero sa isip niya, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ng lalaki kanina. Ipapadala ko sa iyo ang mga daliri ng kapatid mo isa-isa. Napatingin siya sa kwarto ng kanyang ina. Wala na siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at isinuko ang kanyang kapalaran. Opo, tinatanggap ko po. Isang araw lang ang lumipas at tila lahat ay isang malaking panaginip. Ang pag-iyak ng kanyang ina, ang mga yakap at paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Marco, ang mabilis na biyahe papuntang airport. At ngayon, narito na siya. Nakatayo sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa buong barangay nila sa Pilipinas. Ang gate na bakal ay tila kasing taas ng isang gusali. Ang mga pader ay puting-puti, kumikinang sa ilalim ng nakakapasong araw ng Dubai. Isang lalaking naka-uniforme ang sumalubong sa kanya at kinuha ang kanyang mga gamit. Iginiya siya nito papasok. Ang pinto na gawa sa matigas na kahoy ay bumukas ng walang tunog. Pumasok siya sa loob at ang lamig ng aircon ay biglang yumakap sa kanyang balat. Ang sahig ay gawa sa marmol, sobrang kintab na parang salamin. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang lahat ay tahimik, nakakabinging katahimikan. Sumara ang pinto sa kanyang likuran. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Napatalon siya sa gulat. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iisa at takot. Para siyang isang ibon na nakapasok sa isang gintong hawla. So, you are the new caregiver. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malalim at may bahid ng dayuhang accent. Isang boses na tila sanay mag-utos at pakinggan. Hinanap ng mga mata ni Divina ang pinanggalingan ng boses. Sa gitna ng malawak na sala, sa tabi ng isang bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, may isang lalaking nakaupo sa isang modernong wheelchair. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat yabag ng kanyang mumurahing sapatos ay tila napakalakas sa katahimikan ng paligid. Habang papalapit, mas luminaw sa kanya ang itsura ng lalaki. Maputi ang balat nito at medyo may edad na. Marahil na sa mga huling bahagi na ng kanyang 50 taon. Ang buhok niyang itim ay may mga hibla na ng pilak sa kanyang sentido. Payat ang kanyang pangangatawan. Bakas ang pagkakasakit sa bahagyang paglubog ng kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata, doon napako ang tingin ni Divina. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Tila walang katapusan ang lungkot at pait na nakatago uroon. At ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay matalim. Tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa
na para bang hinuhubaran siya nito ng lahat ng kanyang mga lihim. Ito, si Stefano Demetrio. Lumapit ka. Utos nito. Sumunod si Divina. Huminto ilang talampakan mula sa kanyang wheelchair. Niyuko niya ang kanyang ulo. Magandang araw po, sir. Isang mahinang tunog na hindi malaman ni Divina kung pag-ungot o pagtawa ang kumawala sa mga labi ni Stefano. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang mamahaling gamit na sinusuri kung may depekto. Divina, sabi nito, binibigkas ang kanyang pangalan ng may diin na parang tinitikman. Another girl from the Philippines, desperate for money, I assume. Naramdaman ni Divina ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga salita nito ay direkta at walang pakundangan. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Kailangan niya ang trabahong ito. Divina po ang pangalan ko. At opo, sir, ako po ang inyong bagong caregiver. Sagot niya ng may paggalang. Alam mo ba ang pinasok mo? Tanong ni Stefano. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Hindi ito bakasyon. Isa akong pasyenteng malubha. Mahirap alagaan. Walang pasensya. At ayoko sa lahat ay ang mga taong maingay at pakialamera. Naiintindihan ko po, sir. Mayroon lang akong 3 patakaran dito sa aking pamamahay. Pagpapatuloy niya, itinaas ang isang payat na daliri. Una, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sa oras na sabihin ko, walang tanong-tanong. Itinaas niya ang pangalawang daliri. Pangalawa, bawal ang personal na tawag sa oras ng trabaho. Ang pamilya mo ay nasa Pilipinas. Mananatili sila roon habang narito ka. Ako ang mundo mo. Huminga si Divina. Ang mga patakaran ay tila mga kadenang unti-unting ipinupulupot sa kanya. At pangatlo, sabi ni Stefano, at sa pagkakataong ito, gumalaw ang kanyang wheelchair, umikot ng bahagya para masilayan siya ng liwanag mula sa bintana. Nakita ni Divina ang pait sa ngiti nito. Huwag na huwag mo akong kaaawaan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kailangan ko ng serbisyo mo. Maliwanag? Tumango si Divina, hindi makapagsalita. Good. Ngayon, ihatid mo siya sa kanyang kwarto. Utos ni Stefano sa lalaking nakauniporme na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Magsisimula siya ng trabaho mamayang gabi. Tumalikod na ang lalaki at sinenyasan si Divina na sumunod. Naglakad si Divina palayo. Ngunit bago siya tuluyang makaliko sa isang pasilyo, hindi niya napigilang lumingon. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na yon, nakita ni Divina ang totoong laman ng mga mata ni Stefano. Hindi yun mga mata ng isang taong may sakit na nangangailangan ng alaga. Iyon ay mga mata ng isang mangangaso na tinitingnan ang kanyang bagong bihag. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya at tatag ni Divina. Kung inakala niyang naging malinaw na si Stefano Demetrio noong unang araw, nagkamali siya. Ang lalaki ay hindi lang isang mahirap alagaang pasyente. Siya ay isang halimaw na nagkukubli sa katawan ng isang may sakit. Ang bawat araw ay may bagong pagpapahirap. Minsan, habang pinapakain niya ito ng sopas, sadya nitong itatabig ang kutsara. Ang mainit na likido ay tatalsik sa damit ni Divina, sa sahig, sa mamahaling Persian rug. Linisin mo yan, sasabihin lang ni Stefano. Ang boses ay kalmado, habang pinapanood si Divina na lumuhod at magpunas gamit ang isang basahan. Gamitin mo ang mga kamay mo, mas mabilis. Minsan naman, sa kalagitnaan ng gabi, bigla nitong pipindutin ang intercom sa tabi ng kama. Kapag humahangos na darating si Divina sa kwarto nito, aabutan niya itong nakatingin lang sa bintana. Anong kailangan niyo, sir? Tanong niya, hinihingal. Wala. Gusto ko lang siguraduhin na
Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para matulog. Sasagutin siya nito at ipipikit na muli ang mga mata. Iiwan si Divinang nakatayo roon, puno ng pagod at sama ng loob. Ginagawa ni Divina ang lahat ng walang reklamo. Tinitiis niya. Nilulunok niya ang bawat masasakit na salita. Sa tuwing nararamdaman niyang malapit na siyang sumuko, iniisip niya ang kanyang ina. Iniisip niya ang 5 milyong utang. Ang halagang yon ay parang isang malaking anino na nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Isang gabi, pinatawag siya ni Stefano sa library nito. Ang silid ay puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. May amoy ng lumang papel at katad. Naabutan niya itong nakatitig sa isang litratong nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang babaeng napakaganda ang nasa larawan. Mahaba ang buhok nito at ang ngiti ay matamis. Hindi na malaya ni Stefano ang pagdating niya. Narinig niya itong bumulong sa hangin. Isang pangalan, Isabela. Biglang napansin ni Stefano ang presensya ni Divina. Ang lungkot sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng galit. Kinuha niya ang picture frame at malakas na ibinato sa pader. Nabasag ang salamin. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ano ang tinitingin-tingin mo?" Sigaw nito. "Lumabas ka." Nagmamadaling tumalikod si Divina. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang mahinang pag-ubo nito. Nang lumingon siya, nakita niya si Stefano na namumutla. Sapo ang dibdib at hirap na huminga. Lahat ng takot at galit ni Divina ay biglang nawala. Tumakbo siya palapit. Kinuha ang maliit na oxygen tank sa gilid ng wheelchair at maingat na inilagay ang maskara sa mukha nito. "Hinga po, sir. Dahan-dahan lang po." Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nang unti-unting bumalik sa normal ang paghinga ni Stefano, tiningnan siya nito. Sa pagkakataong yon, walang galit o pait sa mga mata nito. Tanging pagod at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Divina. Tinanggal nito ang oxygen mask. "Salamat." Bulong nito. Halos hindi marinig. Iyon ang unang pagkakataon. Pagbalik ni Divina sa kanyang kwarto, hindi siya makatulog. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. May isang mensahe mula kay Marco. Isang larawan ng kanilang ina, nakangiti habang hawak ang isang bungkos ng bulaklak. "Ate, natanggap na namin ang padala mo. Nakabili na ako ng mga bagong gamot ni nanay. Salamat, ate. Ingat ka palagi." Naiyak si Divina. Ito yon. Ito ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat pagod, nagkakaroon ng halaga dahil sa isang ngangiti ng kanyang ina. Kahit gaano kahirap, kakayanin niya. Lumipas pa ang ilang araw. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang tunog ng hangin at patak ng ulan sa mga bintana ay lumilikha ng isang malungkot na himig. Nanonood si Divina ng balita sa maliit na telebisyon sa kanyang kwarto nang biglang tumunog ang intercom. "Pumunta ka sa opisina ko." Ngayon din. Boses ni Stefano. May kakaibang bigat at pagkaapura. Kinabahan si Divina. Nagmadali siyang pumunta sa opisina. Naabutan niya itong nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, nakatingin sa labas, sa madilim at maulang gabi. Isang bote ng mamahaling alak at 2 baso ang nasa ibabaw ng mesa. "Umupo ka," sabi nito. Hindi lumilingon. Nag-aalangang umupo si Divina sa silyang nasa tapat niya. Nagsalin si Stefano ng alak sa 2 baso. Itinulak niya ang isa papalapit kay Divina. "Hindi po ako umiinom, sir." Magalang niyang tanggi. Tumingin ito sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Hindi yan pakiusap. Isa yung utos. Uminom ka." Walang nagawa si Divina kundi kunin ang baso. Tinitigan niya ang kulay pula at malapot na likido. "Alam mo ba kung bakit kita pinapunta rito, Divina?" Tanong ni Stefano. Ang boses ay mababa at seryoso.
Umiling si Divina. Kinausap ko ang mga doktor ko kaninang umaga. Pagpapatuloy niya, tinanong ko sila kung gaano pa ako katagal. Alam mo ang sinabi nila? 6 na buwan. Siguro, kung magiging maswerte ako. Hindi nakapagsalita si Divina. Nakatitig lang siya sa lalaking nasa harap niya. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng lampara, hindi ito mukhang halimaw. Mukha itong isang taong pagod ng lumaban. I spent my entire life building an empire, sabi ni Stefano, mas para sa sarili niya kaysa kay Divina. I have houses, cars, companies, more money than I can spend in 10 lifetimes. But in the end, I will die alone. Ininom niya ng isang lagok ang laman ng kanyang baso. Napapikit ito ng mariin. Noong una kitang makita, nakita ko sa mga mata mo ang gutom, ang desperation. Pareho tayo. Desperado ka para sa pera. At ako, desperado ako para sa oras. Muli itong nagsalin ng alak. Kaya, bibigyan kita ng isang alok. Isang kontrata. Ang huling kontrata ng buhay ko. Itinuon nito ang matalim na tingin kay Divina. Ang mga mata nito ay muling naging madilim at mapanganib. Nakikita mo lahat ng ito, Divina. Itinaas nito ang kamay. Isinasaklaw ang buong paligid. Ang bahay na ito, ang mga kumpanya ko, ang bawat sentimo sa bangko, lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa'yo. Napatanga si Divina. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Anong sinasabi nito? Nagbibiro ba siya? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pag-uulit ni Stefano, ang boses ay halos pabulong na, ngunit malinaw. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo. Dahan-dahan itong gumalaw. Pinindot nito ang isang buton sa kanyang mesa. Isang printer sa gilid ang umingay at naglabas ng isang piraso ng papel. Kinuha niya ito at inilapag sa harap ni Divina. Isang legal na dokumento. Ang kailangan ko lang mula sa iyo. Huminga ito ng malalim. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Divina. Ay isang gabi. Hindi kumukurap na nakatitig si Stefano sa kanya. One night, Divina, ibibigay mo sa akin ang iyong sarili. At pagkatapos noon, sa oras na mamatay ako, sa'yo na ang lahat. Napatayo si Divina na itulak niya ang silya sa kanyang likuran. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Hindi ko po kaya. Halos hindi niya masabi ang mga salita. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pipilitin, sabi ni Stefano. Kalmado pa rin. Kumuha siya ng isang panulat. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon, buhay ng pamilya mo o ang iyong karangalan. Itinuro nito ang dokumento sa mesa. Pumili ka. Lumabas si Divina sa opisina na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili. Hindi niya naramdaman ang paglalakad niya sa mahabang pasilyo, ang pag-akyat sa hagdanan, ang pagpasok sa kanyang kwarto. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng mga salita ni Stefano sa kanyang isipan. Isang gabi. Buhay ng pamilya mo o ang iyong karangalan. Isinandal niya ang kanyang likod sa nakasaradong pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ay parang isang maruming basahan na ipinampuna sa sahig. Ang alok ni Stefano ay hindi lang isang insulto, isa itong pagyurak sa kanyang pagkatao. Paano nagawa ng isang tao na mag-isip ng ganoong kasuklam-suklam na bagay? Ganoon na ba talaga siya kawalang halaga sa paningin nito? Isang bagay na maaring bilhin, gamitin, at pagkatapos ay itatapon na lang? Naramdaman niya ang galit na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Galit para kay Stefano, galit para sa kanyang sarili,
galit sa mundong napakadaya. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pagtakas. Tatakas siya. Aalis siya sa impyernong ito. Hindi niya hahayaang makuha ni Stefano ang gusto nito. Nagmamadali siyang binuksan ang kanyang aparador. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na dala niya. Walang direksyon, walang plano. Ang mahalaga ay makaalis siya. Nang hahanapin na niya ang kanyang passport, doon niya naalala. Kinuha ito ng agency pagdating niya. Standard procedure daw para sa mga kontrata. Standard procedure o isang paraan para masigurong hindi siya makakaalis. Napahampas siya sa kama. Isang bilanggo. Iyon ang katotohanan. Isa siyang bilanggo sa gintong hawlang ito. Umupo siya sa sahig. Nawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod, takot, at puno ng kahihiyan. Ito na ba siya? Ito na ba ang kahihinatnan ng lahat ng kanyang mga pangarap? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Nanginginig niyang kinuha ito. Unknown number. Alam na niya kung sino yon. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen, nag-iisip kung sasagutin ba niya. Pero alam niyang mas masahol pa kung hindi. Sinagot niya, "Hello? Mukhang nakalimutan mo na yata ako, Divina." Sabi ng malamig na boses, "2 araw na lang." Kailangan ko pa ng panahon." Pakiusap niya. Isang tawa ang narinig niya. "Wala nang panahon. Pero dahil mabait ako ngayon, bibigyan kita ng kaunting inspirasyon." May narinig siyang click sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang pamilyar na sigaw. Isang sigaw ng sakit. "Ate, tulungan mo ako." Si Marco. Nanigas si Divina. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. "Marco, anong ginagawa niyo sa kanya? Pakawalan niyo siya." Sigaw niya sa telepono. Ang mga luha ay bigla na lang bumuhos mula sa kanyang mga mata. "Narinig mo yon?" Tanong ng lalaki. Tila nasiyahan. Konting kiliti lang naman. Pero sa susunod, baka hindi na lang kiliti. Baka daliri na talaga. Pakiusap. Huwag. Pagmamakaawa niya. 5 milyon. Sa loob ng 2 araw. O baka naman gusto mong isunod namin ang nanay mo? Madali lang naman siyang hanapin sa ospital, hindi ba? Ang banta na yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa isang sampal. Ang kanyang ina. Ang kanyang nanay. Click! Nawala na naman ang linya. Nabitawan ni Divina ang cellphone. Napasubsob siya sa sahig at humagulgol. Isang iyak na walang tunog. Puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tila pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matira, kundi purong kirot. Wala siyang pagpipilian. Ang pader ay papalapit ng papalapit at malapit na siyang maipit. Sa isang iglap, lahat ng galit niya para kay Stefano ay nawala. Napalitan iyon ng isang malamig at mapait na pagtanggap sa katotohanan. Ito ang tadhana niya. Ito ang presyo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Lumakad siya palabas ng kwarto, tinahak ang pasilyo at bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang hila-hila niya ang isang krus na hindi kanya. Naabutan niya si Stefano sa parehong lugar sa opisina nito, nakaupo. Naghihintay na para bang alam na alam niyang babalik siya. Hindi na nagsalita si Divina. Kinuha niya ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang panulat. Hindi niya binasa ang mga nakasulat. Alam na niya ang nilalaman. Ang kanyang kaluluwa kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang dulo ng panulat ay umabot sa papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat niya ang kanyang pangalan. Divina Cruz. Bawat letra ay parang isang hiwa sa kanyang puso. Nang matapos siya, binitiwan niya ang panulat.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ang tanging ingay sa silid. Hindi siya tumingin kay Stefano. Nakayuko lang siya, nakatitig sa kanyang pirma. Ang pirma na sumelyo sa kanyang kapalaran. "Tinatanggap ko po." Bulong niya, ang boses ay walang buhay. Narinig niya ang paggalaw ng wheelchair. Huminto ito sa tabi niya. Naramdaman niya ang kamay ni Stefano sa kanyang balikat. Isang haplos na malamig at mabigat. "Magaling," sabi ni Stefano. Ang boses ay mahina, ngunit may tono ng tagumpay. Tumingala si Divina at sinalubong ang kanyang mga mata. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila isang manikang basag. "Mamayang gabi," sabi ni Stefano. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi bumibitaw. "Sa kwarto ko." Pagkasabi noon, tumalikod ito at iniwan si Divina na nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na opisina. Yakap-yakap ang sarili na para bang iyon na lamang ang tanging paraan para hindi siya tuluyang magkawatak-watak. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas, tila nakikidalamhati sa pagsuko ng isang anghel. Ang oras ay tila gumapang na parang isang pagong. Bawat tik-tak ng malaking orasan sa pasilyo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. 10 minuto bago ang hating gabi. Naligo si Divina. Ibinuhos niya ang malamig na tubig sa kanyang katawan na para bang inaasahan niyang aano rin nito ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Nagsuot siya ng simpleng puting bestida na ipinagkaloob sa kanya. Bahagi ng kanyang uniforme, ngunit ngayong gabi, ito ay tila isang kasuotan para sa isang sakripisyo. Hindi siya nag-isip. Ayaw niyang mag-isip. Kung gagawin niya iyon, babagsak siya. Guguho siya. Ang tanging ginawa niya ay ulit-ulitin sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ina. Ang ngiti nito. Ang tunog ng pagtawa nito. "Para sa'yo ito, Nay. Para sa pamilya." Nang tumunog ang orasan, hudyat ng hating gabi, tumayo siya. Ang paglalakbay mula sa kanyang kwarto patungo sa silid ni Stefano ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang sa malamig na sahig na marmol ay isang hakbang palayo sa kanyang sarili. Ang bawat pasilyong madilim ay tila isang lagusan patungo sa impyerno. Huminto siya sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang mga mata at ang kanyang puso. Isa itong transaksyon, bayad sa utang, trabaho lang. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya. Ang silid tulugan ni Stefano ay malawak at madilim. Tanging isang maliit na ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag. Ang kama ay napakalaki. Tila kayang lunukin ang sinumang humiga rito. At doon, sa gilid ng kama, nakaupo sa kanyang wheelchair, naghihintay si Stefano. Nakasuot ito ng isang itim na silk robe. Hawak niya ang isang baso ng alak. Hindi ito nagsalita. Pinanood lang siya nitong maglakad palapit. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw niya, ang bawat paghinga niya. Huminto si Divina sa gitna ng silid. Ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Niyuko niya ang kanyang ulo. Hindi kayang salubungin ang tingin nito. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumabalot sa kanya. Mainit at nakakasakal. "Tumingin ka sa akin," utos ni Stefano. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Dahan-dahang itinaas ni Divina ang kanyang mukha. At doon, nakita ni Stefano ang lahat. Nakita niya ang takot sa nanginginig nitong mga labi. Nakita niya ang sakit sa mga matang namumula at malapit ng lumuha. At nakita niya ang isang kaluluwang sumuko na.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Divina. Sa isang saglit, isang bagay ang kumirot sa loob ni Stefano. Hindi sa kanyang dibdib na may sakit, kundi sa kanyang konsensya na matagal nang manhid. Sa isang iglap, hindi niya nakita si Divina, ang bayarang caregiver. Ang nakita niya ay si Isabela. Ang nakita niya ay ang lahat ng taong sinaktan niya. At higit sa lahat, nakita niya ang sarili niyang karimlan na nakatitig pabalik sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang aabutin si Divina. At doon nangyari. Isang malakas na paghingal ang kumawala kay Stefano. Ang baso ng alak ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit at gulat. Sapo niya ang kanyang dibdib. "Sir?" Gulat na tanong ni Divina. Sinubukan ni Stefanong magsalita, ngunit tanging isang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Ang katawan niya ay nanginig at nawalan siya ng balanse. Nahulog siya mula sa kanyang wheelchair. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Nawala ang lahat. Ang alok, ang kontrata, ang kahihiyan, ang takot. Ang tanging nakita ni Divina ay isang taong nag-aagaw buhay. Ang caregiver sa kanyang pagkatao ang biglang nanaig. "Sir Stefano!" Tumakbo siya palapit. Lumuhod sa tabi nito. Nakita niyang hirap na hirap itong huminga at ang kulay ng mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. Atake sa puso. Ginawa niya ang natutunan niya sa kanyang training. Inayos niya ang posisyon ng ulo nito. Sinimulan niya ang chest compressions. 1, 2, 3, 4. Bilang niya ng malakas. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Ang bawat diin ng kanyang mga palad sa dibdib nito ay isang pakiusap. Huwag kang mamatay. Hindi dito. Hindi ngayon. Sa kabilang kamay, sinubukan niyang abutin ang telepono sa tabi ng kama. "Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Tulong! Tulong!" Sigaw niya, umaasang may makakarinig sa kanya. Patuloy siya sa pag-compress. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Humahalo sa kanyang mga luha. Hindi na niya alam kung bakit siya umiiyak. Dahil ba sa takot? O dahil sa awa para sa lalaking ito na sa kabila ng lahat ng yaman ay mamamatay ng mag-isa sa sahig ng kanyang madilim na kwarto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga security guard at iba pang kasambahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagkalito. "Tumawag kayo ng ambulansya, bilis!" Sigaw ulit ni Divina, hindi humihinto sa kanyang ginagawa. Ang mga sumunod na minuto ay isang malaking kalituhan. Ang tunog ng sirena, ang pagdating ng mga paramedic, ang pag-asikaso nila kay Stefano. Isinampa nila ito sa isang stretcher. May nakakabit ng oxygen mask sa mukha nito at kung ano-anong aparatos sa katawan. Habang dinadala nila ito palabas, isang paramedic ang lumingon kay Divina. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, basang-basa ng pawis, at may mga piraso ng basag na salamin sa kanyang paligid. "Iniligtas mo ang buhay niya," sabi ng paramedic. "Kung hindi dahil sa'yo, ilang segundo lang, wala na sana siya." Pagkasabi noon, umalis na sila. Naiwan si Divina sa gitna ng silid, tahimik. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng nabasag na baso at natapong alak. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay handa nang isuko ang kanyang dangal. Ay ang siya palang ginamit para magligtas ng isang buhay. Ang gabi na dapat sana ay wawasak sa kanya. Ay ang gabi palang magbabago sa lahat. 2 araw ang lumipas. 2 araw na walang Stefano Demetrio sa mansyon. Ang katahimikan ay mas malalim, ngunit ngayon may kasama na itong pag-aantay at hindi maipaliwanag na kaba.
Inilipat si Stefano sa isang pribadong silid sa pinakamagandang ospital sa Dubai. Stable na raw ang kondisyon nito, ngunit kailangan pa ring bantayan. Si Divina naman ay naiwan sa mansyon. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na siya caregiver, pero hindi rin siya pwedeng umalis. Para siyang isang bisitang hindi imbitado. Naglalakad-lakad sa mga pasilyo ng malaking bahay. Hinihintay ang isang hatol na hindi niya alam kung ano. Hindi na muling nabanggit ang tungkol sa kontrata. Ang gabi ng sakuna ay tila isang masamang panaginip na pilit kinalimutan ng lahat. Sa ikatlong araw, bumalik si Stefano. Mas payat, mas maputla, mas mukhang mahina. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang pait sa kanyang mga mata ay nabawasan. Ang talim ng kanyang pananalita ay nawala. Ang unang pagkikita nila muli ay sa sala. Tinutulungan siya ng isang male nurse na maupo sa kanyang wheelchair nang makita siya ni Divina. Nagkatinginan sila, walang nagsalita. Ngunit sa tingin na yon, sapat na. Mayroong pagkilala, mayroong utang na loob, at mayroong hiya. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na siya muling inutusan ni Stefano na gawin ang mga bagay na nakakababa ng pagkatao. Sa halip, madalas niya itong nakikitang nakatitig lang sa kanya mula sa malayo na parang isang palaisipan na pilit niyang binubuo. Naging tahimik ang kanilang pagsasama. Inihahanda ni Divina ang kanyang pagkain. Tinutulungan niya ito sa kanyang mga gamot. Minsan, sa hapon, itutulak niya ang wheelchair nito papunta sa hardin kung saan sila uupo ng walang imikan. Parehong nakatingin sa paglubog ng araw. Ang kontrata ay hindi na nabanggit. Para itong isang multo na nanatili sa pagitan nila. Hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Divina sa tabi ni Stefano sa hardin, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang lalaking matangkad, makisig at nakasuot ng isang eleganteng suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasgel at ang mukha ay gwapo. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanila. "Tito," bati nito kay Stefano sa wikang Ingles, may halong Italian accent. "Luca," sagot ni Stefano, ang boses ay walang sigla. Napatingin si Luca kay Divina. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. At sino naman ang magandang binibining ito? Ang bago mo bang laruan? Naramdaman ni Divina ang pag-init ng kanyang pisngi. Niyuko niya ang kanyang ulo. "She is Divina, my caregiver," maring sabi ni Stefano, may diin sa salitang caregiver. "Ah, a caregiver," sabi ni Luca, na parang ang salitang iyon ay isang masamang biro. "You are taking good care of my uncle, I hope?" Lumapit ito kay Divina at bumulong. Sapat lang para marinig niya. "Siguraduhin mong aalagaan mo siya ng mabuti. Malaki ang nakataya sa buhay niya para sa aming lahat." Ang banta sa kanyang boses ay hindi nakatago. Bumalik ito sa harap ni Stefano at nagsalita sa wikang Italiano. Hindi naintindihan ni Divina ang mga sinasabi nila. Ngunit narinig niya ang pangalan ni Isabella. Narinig niya ang salitang testamento o will. At narinig niya ang tensyon sa kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, tumaas ang boses ni Stefano. "Basta," sabi ni Stefano sa wikang Ingles, malakas at malinaw. "Ako ang magpapasya kung ano ang gagawin ko sa pera ko." "Pero tito, this is family money," git ni Luca. "Hindi mo pwedeng basta na lang." "Umalis ka na, Luca," putol ni Stefano. "Pagod ako." Walang nagawa si Luca kundi umalis. Ngunit bago ito sumakay sa kanyang kotse, muli itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Divina. Isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Alam na ni Divina, ang lalaking yon ay panganib. Gabi.
Narinig ni Divina na kausap ni Stefano ang isang tao sa telepono sa kanyang opisina. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang ilang mga salita. Yes, Mr. Rossi, I want to make some changes to my will. It's urgent and confidential. Yes, tomorrow morning. Kinabahan si Divina. Aalisin na ba siya? Babaguhin na ba ni Stefano ang lahat at ipauuwi na siya? Iyon ba ang dahilan ng pagbisita ni Luca? Nang gabing iyon, ipinatawag siya ni Stefano sa kanyang kwarto. Ang kaba sa dibdib ni Divina ay halos hindi na niya makayanan. Ito na siguro yon, ang paghuhusga. Pumasok siya sa silid. Nakaupo si Stefano sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana. Sir? Tanong niya. Lumingon ito. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi nito ay isang sobre. Divina, sabi nito. Ang boses ay mahina. Maraming salamat sa lahat. Itinulak nito ang sobre palapit sa kanya. Isang tseke ang nakasilip sa loob. Isang tseke na may napakaraming zero. Sapat na para bayaran ng 5 milyon at sobra-sobra pa. Umuwi ka na, sabi ni Stefano. Hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa labas, sa madilim na gabi. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari dito. Kalimutan mo na ako. Nakatitig lang si Divina sa tseke. Ito na, ang kalayaan niya. Ang katapusan ng kanyang paghihirap. Pwede na siyang umuwi. Pero bakit parang may isang bahagi sa puso niya ang ayaw umalis? Hawak ni Divina ang tseke. Ang kapirasong papel na yon ay ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Katumbas iyon ng kaligtasan ng kanyang kapatid, ng kalusugan ng kanyang ina, ng isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Pero habang tinititigan niya si Stefano na nakatalikod pa rin sa kanya, nakatingin sa kawalan, isang damdamin ang pumigil sa kanya. Hindi ito pag-ibig, hindi rin awa, utang na loob, at isang kakaibang pag-unawa. Nakita niya sa lalaking yon, hindi ang halimaw na gustong bumili ng kanyang dangal, kundi ang isang taong nalulunod sa kalungkutan, takot mamatay ng nag-iisa. Hindi pa po ako aalis, sir, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit buo. Lumingon si Stefano, baka sanggulat sa kanyang mukha. Pero bakit? Ito na ang gusto mo, hindi ba? Ang pera. Maghahanap po muna ako ng kapalit ko, sagot ni Divina. Isang palusot na kapwa nila alam ay hindi totoo. Hindi ko po kayo pwedeng iwan ng basta-basta sa kalagayan ninyo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Stefano na para bang sinusubukan nitong basahin ang pinakatatagong laman ng kanyang puso. Sa huli, isang bahagyang tango lang ang isinagot nito. Hindi na muling nabanggit ang tungkol sa kanyang pag-alis. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakapayapa sa buong pananatili ni Divina sa mansyon. Nawala na ang tensyon. Ang dating amo at alila ay naging 2 taong magkasama sa paghihintay ng hindi maiiwasang katapusan. Nagsimulang magkwento si Stefano. Isang hapon, habang sila'y nasa hardin, itinuro nito ang isang puno ng rosas. Diyan kami unang naghalikan ni Isabela. Sabi nito, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At diyan din niya sinabi sa akin na iiwan na niya ako para sa isang lalaking mas mayaman. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan sa isang mahirap na bayan sa Italia, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagsisikap na itayo ang kanyang imperyo mula sa wala, at ang sakit ng katotohanan sa huli. Ang perang pinaghirapan niya, ang siya ring sumira sa lahat ng kanyang mga relasyon. Si Divina naman ay nagkwento tungkol sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang amoy ng unang patak ng ulan sa tuyong lupa, ang lasa ng manggang pinitas mula sa puno, ang ingay ng mga bata sa kalye tuwing hapon. Ikinuwento niya ang mga pangarap niya,
Isang maliit na bahay para sa kanyang ina, isang disenteng trabaho para sa kanyang kapatid. Isang simpleng buhay, hindi nila namamalayan. Unti-unti nilang pinupunan ang mga bitak sa puso ng isa't isa. Minsan, nagpabili si Stefano ng isang lumang projector. Sa gabi, sa loob ng malawak na sala, manonood sila ng mga itim at puting pelikula. Mga kwento ng pag-ibig at sakripisyo mula sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang mga tao, ginugugol ang buong buhay nila sa pagpapatayo ng isang imperyo. Sabi ni Stefano isang gabi habang nakatitig sa screen. Para lang matuklasan sa huli na ang tanging kailangan lang pala nila ay isang taong uupo sa tabi nila kapag madilim na. Unti-unting nanghina si Stefano. Mas madalas na siyang kapusin ng hininga. Mas mahaba na ang oras ng kanyang pagtulog. Alam na ni Divina. Alam na nilang pareho. Palapit na ang oras. Isang hapon, mas maganda ang sikat ng araw kaysa dati. Ang hangin ay sariwa. Inilabas ni Divina si Stefano sa terasa kung saan tanaw nila ang buong syudad. Matagal silang hindi nagsalita. Ninanamnam ang bawat sandali. Divina! Basag ni Stefano sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong na lang. Po? Sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay. Inabot naman ito ni Divina. Ang kamay nito ay malamig at payat, ngunit ang hawak ay mahigpit. Salamat, sabi nito. Nakatingin sa malayo, sa papalubog na araw. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na may kabutihan pa pala sa mundo. Isang luha ang pumatak sa mata ni Divina. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ipinikit ni Stefano ang kanyang mga mata na parang isang pagod na manlalakbay na sa wakas ay narating na ang dulo ng kanyang paglalakbay. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, humina ang hawak ng kanyang kamay. Ang paghinga niya ay huminto. Hindi sumigaw si Divina. Hindi siya nataranta. Nakatitig lang siya sa payapang mukha ni Stefano. Ang lahat ng pait, galit at lungkot ay nawala na. Ang natira na lang ay kapayapaan. Naramdaman ni Divina ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Stefano. Kahit wala na itong buhay. Paalam, sir. Bulong niya sa hangin. Magpahinga na po kayo. Naiwan siyang nakaupo roon. Hawak ang kamay ng isang lalaking nagturo sa kanya tungkol sa halaga ng pera at sa kahalagahan ng pagpapatawad. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang dilim ay nagsimulang bumalot sa paligid. Nakatayo si Divina sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa kanyang pag-iisa. Tapos na ang kanyang trabaho. Tapos na ang lahat. Biglang may kumatok sa pinto. Si Mr. Rossi ang abogado ni Stefano. Isang lalaking may edad na, may malungkot ngunit magagalang na mga mata. Miss Divina, sabi nito sa mahinang boses, nakikiramay po ako. Tumangulang si Divina. May isang mahalagang bagay po tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Mr. Rossi, may hawak na isang itim na briefcase. Tungkol po ito sa huling habilin ni Mr. Demetrio. Ang puso ni Divina ay biglang kumabog. Ang huling habilin, ang diwa ni Luca, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. May inihanda po siyang pagbasa ng kanyang testamento. Bukas na bukas po ng umaga. Kailangan po kayong nandoon. Ako po? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Divina. Isa lang siyang caregiver. Anong kinalaman niya sa mga legal na bagay ng pamilya Demetrio? Isang makahulugang tingin ang ibinigay sa kanya ni Mr. Rossi. Dahil iyon po ang kahilingan ni Mr. Demetrio. Ang conference room sa law office ni Mr. Rossi ay malamig at formal. Ang amoy ng mamahaling kahoy at lumang libro ay nangingibabaw sa hangin. Nakaupo si Divina sa isang sulok, tila isang munting ibon na napadpad sa pugad ng mga agila. Sa paligid ng malaking lamesang mahogany
nakaupo ang mga taong may pangalang Demetrio. Nandoon si Luca, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pag-aabang. May ilan pang mga kamag-anak mula sa Italia na ngayon lang nakita ni Divina. Lahat ay nakasuot ng itim. Mga mukha ay nagpapahayag ng huwad na pagluluksa. Lahat sila ay tumingin sa kanya nang pumasok siya. Mga tinging mapanuri, mapanghusga na para bang tinatanong kung ano ang ginagawa ng isang hamak na caregiver sa isang pribadong pagtitipon ng pamilya. Niyuko na lang ni Divina ang kanyang ulo at umupo sa silyang itinuro ni Mr. Rossi, malayo sa kanila. Pumasok si Mr. Rossi. Dala-dala ang isang makapal na dokumento na selyado ng pulang wax. Umupo siya sa kabisera ng mesa. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Nandito tayo ngayon para basahin ang huli at legal na testamento ng yumaong si Mr. Stefano Demetrio. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Binuksan ni Mr. Rossi ang dokumento. Isinuot niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ako, si Stefano Demetrio, nasa tamang pag-iisip, ay inihahayag ito bilang aking huling habilin. Sinimulan niyang ilista ang ilang mga maliliit na pamana. Isang koleksyon ng mga painting para sa isang malayong pinsan. Isang lumang relo para sa isang dating kasosyo sa negosyo. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang mapakali sa kanilang mga upuan, nag-aabang sa pinakamalaking bahagi. Si Luca ay nakangisi, kampante. At ngayon, sabi ni Mr. Rossi, huminto ng bahagya para sa dramatikong epekto. Para sa natitirang bahagi ng aking mga ari-arian, kasama ng ngunit hindi limitado sa Demetrio Global Holdings, lahat ng aking mga real estate properties sa buong mundo at ang lahat ng nilalaman ng aking mga bank accounts. Ang lahat ay napahilig pasulong sa kanilang mga upuan. Ito na yon. Tumingin si Mr. Rossi sa kanilang lahat, isa-isa, bago ibinaba ang kanyang tingin sa papel. Ay ipinamamana ko ng buo at walang pag-aalinlangan sa isang tao. Huminga ng malalim si Luca, handa nang marinig ang kanyang pangalan. Mr. Rossi cleared his throat. Ipinamamana ko ang lahat kay Miss Divina Cruz. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para bang ang hangin ay biglang naubos sa loob ng silid. Si Divina ay natigilan. Hindi. Nagkamali siguro siya ng dinig. Baka mali ang pagkakabasa ni Mr. Rossi. Imposible. Unti-unting lumingon ang lahat ng mga ulo sa direksyon niya. Ang kanilang mga mukha, puno ng pagkalito, ng gulat, at ng dahan-dahang namumuong galit. Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Luca. Isang tawa, isang tuyo, at mapait na tawa. Is this a joke? Tanong niya. Nakatingin kay Mr. Rossi. Isang biro ba ito, Rossi? Hindi ito biro, Mr. Demetrio. Sagot ng abogado. Ang mukha ay seryoso. Ito ang nakasulat, notaryado at legal. Tumayo si Luca. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Imposible! Sigaw niya. Ang babaeng yan, isang hamak na caregiver. Isang... Ang tingin niya ay napunta kay Divina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang puta. Ang salitang yon ay parang isang sampal na gumising kay Divina sa kanyang pagkatulala. Alam ko na. Pagpapatuloy ni Luca. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ginayuma mo siya. Nilandi mo ang isang matandang may sakit para makuha mo ang pera niya. Isa kang manggagansyo. Isang ahas. Lumakad siya palapit kay Divina. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Napaurong si Divina sa kanyang upuan. Takot na takot. Hinding-hindi ako papayag dito. Sigaw ni Luca. Idinuro si Divina.
Hindi mapupunta ang pinaghirapan ng pamilya namin sa isang katulad mo. I will fight this. I will take you to court. Sisirain kita. Ipapakita ko sa buong mundo kung anong klaseng babae ka. Humarang ang mga security guard ng opisina bago pa man makalapit si Luca kay Divina. Ang ibang mga kamag-anak ay nagsimula na ring mag-ingay, nagsisigawan sa wikang Italyano. Ang silid ay naging isang eksena ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo lang si Divina. Nanginginig. Ang mga salita ni Luca ay tumatagos sa kanya na parang mga lason. Puta, manggagaganso, ahas, ito ba ang kapalit ng lahat? Paglabas niya ng gusali, sa tulong ni Mr. Rossi at ng mga security, isang panibagong bangungot ang sumalubong sa kanya. Mga mamamahayag, isang kumpol ng mga reporter at cameramen ang nag-aabang. Tila may nag-leak na ng impormasyon. Ang mga flash ng camera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ang mga mikropono ay isiniksik sa kanyang mukha. Miss Cruz, totoo po bang kayo ang nag-iisang tagapagmana ni Stefano Demetrio? Ano po ang relasyon ninyo sa yumaong bilyonaryo? May katotohanan po ba ang mga paratang na isa kayong gold digger? Nalula si Divina. Ang mga tanong, ang mga ilaw, ang mga sigaw. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga at mawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakauniforme ang lumapit sa kanya. Inabutan siya nito ng isang sobre. Miss Divina Cruz? Tanong nito. Tumangulang siya. Pinadadala po ito ng korte. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang opisyal na dokumento, isang demanda, isang petisyon para ipawalang bisa ang testamento. Isinampa ni Luca Demetrio. Nagsimula na ang giyera. Ang courtroom ay parang isang Roman arena. Malamig, malawak, at puno ng mga taong uhaw sa dugo. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag at mga usisero. Lahat ay nag-aabang sa iskandalong magaganap. Sa isang panig, naroon si Luca. Kumpiyansa at nakangisi, napapaligiran ng isang batalyon ng mga magagaling at mamahaling abogado. Sa kabilang panig, naroon si Divina. Siya at si Mr. Rossi lang. Ang mga sumunod na araw ng paglilitis ay isang purong pagpapahirap para kay Divina. Itinayo siya sa witness stand at ginisa ng abogado ni Luca. Ang bawat tanong ay idinisenyo para wasakin ang kanyang reputasyon at palabasin siyang isang masamang babae. Miss Cruz, totoo po ba na kayo ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Pilipinas? Opo. At totoo rin po ba na ang inyong kapatid ay baon sa utang sa mga masasamang tao? Nag-alinlangan si Divina. Tumingin siya kay Mr. Rossi na tumangulang sa kanya. Sabihin mo ang totoo. Opo. Kaya po ba, Miss Cruz, nang makita ninyo ang isang matanda, mayaman at may sakit na lalaki, nakita ninyo ito bilang isang pagkakataon, isang tiket palabas sa kahirapan? Hindi po totoo yan. Protesta ni Divina. Hindi totoo? Tanong ng abogado ni Luca. Tila isang ahas na handa ng manuklaw. Kung ganoon, sabihin ninyo sa korte, Miss Cruz, ano ang nangyari noong gabi ng October 14? Nanlamig ang buong katawan ni Divina. Ang gabi ng alok. Ang gabi ng atake sa puso. Mayroon kaming ebidensya. Pagpapatuloy ng abogado. Isang kopya ng isang dokumento na inihanda ni Mr. Demetrio. Isang kontrata. Isang kontrata kung saan ipinapamana niya sa inyo ang lahat ng kanyang yaman. Kapalit ng isang gabi. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Lahat ng mga kamera ay nakatutok kay Divina. Ang kanyang mukha ay namutla. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng buong mundo. Sabihin mo sa amin, Miss Cruz, giit ng abogado.
Ang boses ay parang isang latigo. Tinanggap mo ba ang alok? Pumayag ka bang ibenta ang iyong katawan para sa pera? Hindi makasagot si Divina. Umiiling lang siya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Anong sasabihin niya? Kung sasabihin niyang oo, lalabas siyang masama. Kung sasabihin niyang hindi, magsisinungaling siya. Nawalan na siya ng pag-asa. Tumingin siya kay Mr. Rossi, isang tingin na nagsasabing, "Suko na ako." Ngumiti si Luca mula sa kanyang upuan. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ngunit si Mr. Rossi ay tumayo, kalmado at may dignidad. "Your Honor," sabi niya sa hukom, "wala na pong katanungan ang defense para sa witness na ito. Ngunit meron po kaming isang huling ebidensya na nais naming ipresenta sa korte." "Anong ebidensya ito, Mr. Rossi?" tanong ng hukom. "Isang video recording, Your Honor. Ang huling mensahe mula mismo kay Mr. Stefano Demetrio." Nagulat si Luca. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng courtroom. Ang mga ilaw ay bahagyang pinatay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang imahe ang lumitaw. Si Stefano. Nakaupo siya sa kanyang kama sa ospital. Payat, maputla. May nakakabit na kung ano-ano sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Ito ay kinunan isang araw matapos siyang atakihin sa puso. Tumingin si Stefano ng diretso sa camera na para bang kinakausap niya ang lahat ng tao sa courtroom. Kung pinapanood ninyo ito ngayon, simula ni Kasamani, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ibig sabihin, wala na ako. At malamang, may isang taong sakim na sinusubukang kunin ang hindi sa kanya. Isang sulyap ang ibinigay ng lahat kay Luca na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. "Gusto kong linawin ang lahat," pagpapatuloy ni Stefano. "Totoo, gumawa ako ng isang kasuklam-suklam na alok kay Divina. Inalok ko siya ng yaman kapalit ng kanyang dangal. Dahil ako ay isang taong mapait, malungkot at duwag. Akala ko, mabibili ng pera ang lahat." Huminga siya ng malalim. "Pero nagkamali ako. Noong gabing iyon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng hiya. At pagkatapos, inatake ako sa puso." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Stefano. Ang babaeng inalok ko ng pera para sirain ang siya pang nagligtas ng buhay ko. Hindi niya nakita ang isang halimaw. Ang nakita niya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Hindi niya ipinagbenta ang kanyang dangal. Ipinakita niya sa akin ang kanyang pagkatao. Si Divina ay humahagulgol na sa kanyang upuan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang mainit na agos ng pasasalamat at paglaya. "Kaya binago ko ang aking testamento," sabi ni Stefano. Ang boses ay nagsisimula ng manghina. "Ang yaman na ito ay hindi isang bayad. Isa itong regalo, isang pasasalamat. Dahil iniligtas niya ang aking kaluluwa, kaya ibinibigay ko sa kanya ang isang kinabukasan." Tumingin si Stefano sa huling pagkakataon sa kamera. "Huwag ninyo siyang husgahan. Dahil sa aming dalawa, siya ang tunay na mayaman." Ang screen ay naging itim. Ang katahimikan sa courtroom ay mas matindi pa kaysa kanina. Ngunit ngayon, hindi ito katahimikan ng pag-aabang, kundi katahimikan ng pag-unawa at paggalang. Si Divina ay umiiyak. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang pag-aalaga niya kay Stefano sa mga huling linggo nito ay hindi isang serbisyo. Iyon ay isang pamamaalam sa isang kaibigan. Ang hukom ay pumukpok ng kanyang martilyo. Inaangat niya ang kanyang ulo. Ang mga mata ay namumugto pa sa luha. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon,
Sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Tapos na ang laban. Nanalo si Divina sa kaso. Ang desisyon ng korte ay pinal at ang testamento ni Stefano ay idineklarang legal at may bisa. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong mundo. Ang caregiver na naging milyonarya, isang modernong Cinderella. Pagkatapos ng huling sesyon sa korte, sa labas ng gusali, nagkasalubong ang kanilang landas ni Luca sa huling pagkakataon. Tinalikuran na ito ng kanyang mga mamahaling abogado. Mag-isa na lang siya, talunan at mukhang miserable. Huminto si Divina sa harap niya. Walang galit sa kanyang puso, tanging awa na lamang. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Luca sa mahinang boses puno ng pait. Ngumiti si Divina, isang totoong nangiti. "Tapos na, Luca. Tanggapin mo na." "Anong gagawin mo sa pera? Wawaldasin mo lang lahat, hindi ba? Ganyan naman kayong mga mahihirap. Patawarin ka sana," bulong ni Divina. At sa halip na sumagot pa, tinalikuran na niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Iiwan si Luca sa anino ng kanyang sariling pagkatalo. Makalipas ang isang buwan, bumalik si Divina sa Pilipinas. Hindi siya bumalik sakay ng private jet o napapaligiran ng mga bodyguard. Bumalik siya sakay ng isang regular na eroplano, isang simpleng babae na uuwi na sa kanyang pamilya. Ang unang pinuntahan niya ay ang ospital. Naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo na sa isang wheelchair. Itinutulak ng isang nurse sa hardin ng ospital. Mas malusog na ito, mas may kulay na ang mga pisngi. "Nay," tawag ni Divina. Lumingon si Aling Elia nang makita siya. Ang mga mata nito ay napuno ng luha ng kaligayahan. "Anak! Divina ko!" Nagyakap sila nang mahigpit sa gitna ng hardin. Isang yakap na puno ng pangungulila, pag-aalala at higit sa lahat, pagmamahal. Binayaran ni Divina ang lahat ng utang. Inilipat niya ang kanyang ina sa pinakamagandang ospital sa bansa. Ibinili niya sila ng isang simple ngunit komportableng bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa gulo ng dati nilang lugar. Isang araw, kinausap niya si Marco. Inabutan niya ito ng isang passbook. "May maliit na halaga dyan," sabi ni Divina. "Sapat na para makapagsimula ka ng maliit na negosyo o para bumalik ka sa pag-aaral. Ito na ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo, Marco." "Ate, pero kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa," putol ni Divina. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. "Gawin mong karapat-dapat ang sarili mo sa pangalawang pagkakataong ito." Naiyak si Marco at niyakap siya. Sa unang pagkakataon, hindi yun naiyak ng awa sa sarili, kundi iyak ng pasasalamat at pagsisisi. Hindi namuhay si Divina na parang isang milyonarya. Hindi siya bumili ng mga alahas o mamahaling sasakyan. Ang tanging binago niya ay ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Isang taon ang lumipas. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa isang hotel sa Maynila. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Demetrio Foundation for Overseas Filipino Workers. Nakatayo si Divina sa isang entablado, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Sa harap niya ay daan-daang tao, mga opisyal ng gobyerno, mga negosyante, at ang unang batch ng mga pamilyang tutulungan ng kanyang pundasyon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang swerte na caregiver," simula niya. "Pero ngayong gabi, hindi ko gustong pag-usapan ng swerte. Gusto kong pag-usapan ng isang lalaking nagngangalang Stefano." Ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang mga iskandalo, kundi ang kwento ng isang taong naligaw dahil sa yaman at sakit at natagpuan ng daan pabalik dahil sa isang simpleng kabutihan. "Ang pundasyong ito ay hindi galing sa akin." Pagtatapos niya,
Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ay pamana mula sa isang taong nagturo sa akin na ang pinakamalaking yaman sa mundo ay hindi pera. Ito ay ang kakayahang magpatawad, magbigay ng pangalawang pagkakataon, at higit sa lahat, ang kakayahang makakita ng pagkatao sa bawat isa sa atin. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumabas si Divina sa balkonahe ng hotel. Tanaw mula roon ang mga ilaw ng buong syudad. Malamig ang hangin. Payapa ang kanyang puso. Nagring ang kanyang cellphone. Si Mr. Rossi. "Ma'am Divina, congratulations. Napakaganda ng inyong talumpati," sabi ng abogado. "Salamat po, Mr. Rossi. Tumawag lang po ako para ibalita na ang unang scholar ng foundation ay naaprubahan na, isang anak ng domestic helper sa Hong Kong. Gusto niya po kayong makausap para personal na magpasalamat." Napangiti si Divina, isang tunay at masayang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingala siya sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito pa lang ang simula.